Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pagbasa natin ng ating kanyang salita. Makibasa po kayo sa akin sa Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Praise be to God. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa amin sa nakarang isang linggo at patuloy na gagawin mo sa amin sa loob ng darating na isang linggo. At salamat Panginoon sa kabila ng lahat ng ito ay patuloy mo kami protektahan, iniingatan ng bawat isa. Dalangin ko Panginoon na ang lahat ay ligtas Panginoon at salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami ay magpupuri sa iyo Panginoon at magpapasalamat sa iyo. Lord, bless mo po ang bawat members ng aming worship service. At dalangin po namin, Lord, hiningi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po kami ng dugo ni Kristo. Kung maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at dalangin namin na patuloy mo pong pangunahan ng bawat isa, ihanda ang bawat isa sa aming pagsamba. At nawa, bigyan mo kami ng pusong patuloy na marunong makinig
Open mo, Panginoon, ang aming mga puso at aming mga pandinig upang ang lahat ng mensahe na marinig namin sa pamamagitan ng aming pastor na si Pastor Noli, Panginoon, ay patuloy namin magamit sa aming araw-araw na buhay, lalo na po sa panahong ito, Panginoon. At kaya pangunahan po, bawat isa, anoint mo po patuloy si Pastor Noli, aming pastor na magsasalita ngayon, Panginoon, ay tuloy mo i-anoint at gamitin mo po siya para may parating sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pangunahan mo kami muli sa darating na isang linggo at sa iyo namin tinatalaga ang aming mga buhay. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at binabalik po namin ang lahat ng papurit pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
shepherd of my soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. And should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Lord, you're the shepherd of my soul, and I give you full control. Wherever you may be, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may be, I will go. Wherever you need me, wherever you may be, I will go. Inaanyayahan ko po kayo na buksan natin ang ating mga Bibles in John chapter 10, 11 to 16. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hard hand and not a shepherd, who is not the owner of the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hard hand and is not concerned about the sheep. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me, even as the Father knows me, and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Purihan po ang Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Samahan mo po kami, O Diyos, sa aming pagbubulay ng iyong salita. Gabayan mo po kami ng banal na Espiritu, at sa pagkakataong ito, nagtitiwala kami na ikaw ang sumasama sa amin sa aming pagbubulay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Nagbalik po tayo sa online celebration dahil alam naman po natin may tagubili ng pamahalaan na ipinagbabawal ang mga mass gathering sa ngayon at kasama doon ang religious activities. Huwag po tayong mag-alala. Sabi ay 2 linggo lang. Sana nga po ay hanggang 2 linggo lang at sa second week ng April ay magkita-kita na tayo. Bagay, ganyan din naman po ang sinabi nung nakaraang taon, 2 linggo lang, pero umabot po tayo ng 1 taon sa community quarantine. Buti na lang at may mga pagkakataon na kapag nakikita nating pwede at pinapayagan, tayo po ay nagtitipon. Kaya maasa po ako na kayo ay nasa inyong mga tahanan, huwag po kayong mag-alala, sapagkat kahit hindi po tayo nagkakaroon ng face-to-face gathering, ay sisikapin po natin maituloy yung iba na pa nating mga ministries, online ministries po natin. Kaya yan po ang ating gagawin. Ngayon,
Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng I am sayings ni Jesus sa Gospel according to John. At tayo nga po ngayon ay nandito na sa I am the Good Shepherd. Ito po ang ating tinitingnan ngayon. Ito po ay marami po yan ng mga I am sayings ni John, ni Jesus sa Gospel according to John. Nakita po natin, I am the bread of life, I am the light of the world. Nung nakaraan po, pinag-aralan natin, I am the door, I am the gate for the sheep. Ngayon nga pong linggong ito, I am the good shepherd. Nakakita na po ba tayo ng mga shepherd? Yung totoong shepherd. Yung totoo po, hindi po yung mga nakakita ba tayo ng pastol. Hindi yung pastor, pastol. Talagang mga nag-aalaga ng hayop, mga nag-aalaga ng tupa. Sabi ng Panginoong Hesus sa talatang ito, siya ang mabuting pastor. Ito ang ating pong pag-aaralan. Ano ang mga katangian na makikita natin? Bakit ang Panginoong Hesus ay mabuting pastor? Akmang-akma po ito sa mga nangyayari sa ating paligid. Una, makikita po natin sa ating talata ang sinabi ng Panginoon. Halimbawa po sa talatang 11, ang mabuting pastor ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Sa madaling salita, ipinapakita po ng mga talatang ito sa talatang 11 hanggang 13 na handang ibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa kanyang kawan, para sa kanyang tupa. Patunayan sa mga talata pong ito hanggang kahit na sa mga sumusunod na talata, 4 na beses na binanggit po ng mga talatang ito na ang Panginoong Hesus ay handang magbigay ng kanyang buhay para sa tupa. The Good Shepherd lays down his life for the sheep. Makita po natin yan sa verse 11, sa verse 15, maging sa verse 17 hanggang 18. 4 na beses, binibigyan ng pansin sa mga talatang ito na bilang mabuting pastol, handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ibinigay nga ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Ito po ang inaalala natin ngayon ngang mahal na araw. Ito ang inaalala natin sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng banal na hapunan. Pag-alaala ng pagbibigay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa atin. Ngayon, meron po dito ipinapakita na hindi siya katulad ng mga upahan na tumatakas kapag may panganib. Yun po makita natin sa talatang 12 hanggang 13. Yung mga upahan o mga hirelings or hired hands, kapag may panganib, umaalis yan. Diba? Kapag may nakita sila, ano ba mga panganib na hinaharap ng kawan noon? Marami po, yung mga magnanakaw, yung mga dito nga po binanggit yung mga wolf, mga maninila, mga asong lobo. Sabi dito, dahil hindi siya ang may-ari, dahil hindi kanya yung kawan, kapag nakakita siya ng panganib, anong kanyang gagawin? Iiwan niya. Kapag nandiyan na ang panganib, iiwan niya ang mga tupa, tatakas siya. At ano naman ang mangyayari kapag wala na yung pastol? Ang mga tupa naman makakapasok at i-scatter yung mga tupa. Bakit tumakas yung upahan? Kasi upahan lang siya. At wala siyang malasakit. Kaya nga po, ang hirelings, ang hard hand, ay walang malasakit sa mga sakawan. Kaya kapag mayroong panganib, aalis siya. Kagaya din ito ng mga magnanakaw na binanggit sa talatang 10 na ang layunin lang ay magnakaw, pumatay at sumira. Kaya marami pong panganib ang hinaharap yung kawan noon. Ang hinaharap nila ay mga asong mga wolves at hindi lang yun, mga magnanakaw. Pero ang isang tunay na pastol, nagmamalasakit siya dun sa kawan. At dito, yon ang isang katangian ng Panginoon bilang mabuting pastol. Walang makakapantay nun ng ginawa niya. Maraming mga pagkakataon
ay yung mga pastol tumatakas. Pero ang tunay na mabuting pastol, haharapin niya yung panganib. At yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Nakakatuwa po na sa mga talatang ito, maraming influence mula sa Old Testament ang image ng Panginoong Hesus bilang pastol. Alam naman po natin ang tanyag na tanyag ay yung makikita po natin sa Psalm 23, The Lord is my shepherd. Marami po yung mga talata sa Biblia na ang Panginoon ay inihalin tulad. Ang Diyos mismo ay inihalin tulad sa mga pastol. Hindi lamang po yun, halimbawa, yung Ezekiel chapter 34, ang pamumuno ay inihalin tulad sa mga tupa. Yun, meron po kayong naririnig siguro na mga hindi po yun asong lobo, yun po ay mga pusa. Pero doon po sa lumang tipan, yung pong leadership, yung mga leaders sa bansang Israel ay inihalin tulad din sa mga pastol. Kaya lang, halimbawa, makikita nga sa Ezekiel chapter 34 na yung mga pastol na yun ay hindi naging worthy. Yung mga leaders as shepherds, supposedly sila ang shepherds ng bansang Israel, sila pa yung nagpahamak sa bansang Israel. Marami po yun na makikita tayong paglalarawan ng mga leaders noon bilang pastol, pero hindi nila natupad yung kanilang tungkulin. Kaya dito po, sa lumang tipan, ang Panginoon ang tunay na pastol, hindi kagaya ng mga leaders na hindi naging tunay at mabuting pastol. Kaya hindi po ordinaryo na sinabi lang ng Panginoon na siya ang mabuting pastol. Sa pamagitan din po ng pagbabanggit ng Panginoon na siya ang mabuting pastol, ay nagkakaroon din ng contrast dun sa mga leaders na kanyang kinakausap. Yung mga Pariseyo at iba pang mga leaders noon na dapat talaga ay nangangalaga sa bansang Israel, pero hindi nila inaalagaan. Sa halip ay napagsasamantalahan pa nila yung bansang Israel. Tandaan po natin, sa chapter 9 ay kausap ng Panginoon yung mga leaders noon, political and religious leaders noon. At hindi sila nagmamalasakit. Kaya sa pamagitan po ng pagsasabi ng Panginoon na siya ang mabuting pastol, yung mga shepherd metaphor na ito sa John chapter 10, ito isang pagpapaalala rin at pagtuligsa ng Panginoong Hesus dun sa mga leaders noon na sa halip na alagaan, sinasamantala nila ang mga tupa para lang sa sariling pakinabang. Hindi sila na handang magbigay ng buhay. Samantalang ang Panginoong Hesus ay handang magbigay ng buhay para sa kanilang mga nasa sakupan, para sa bayan. At yun po ang walang katulad sa ibang mga talata sa Old Testament. Laging may mga talata na ang Panginoon mismo ang pastol, pero maraming nagsasabi na walang talata sa Old Testament. There is no Old Testament verse saying that a shepherd was willing to give his life for the sheep. Kaya dito ay talagang namumukod tangi, umaangat talaga yung larawan ng Panginoon bilang mabuting pastol. Kasi handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kawan. At yun nga ang kanyang ginawa, hindi po ba? Kaya ibang-iba itong ginawang ito ng Panginoong Hesus doon sa mga hirelings, sa mga thieves, sa mga asong lobo na dumidestroy, nagnanakaw at nagpapabaya doon sa kawan. Ibang-iba po yun. Kaya dito, dahil kausap ng Panginoon yung mga Pharisees, at yung context ay yung conflict between Jesus and the Pharisees over the healing of the blind man in chapter 9, maaaring masabi na yun ang paraan ng Panginoon ng pagsasabi sa mga leaders. Hindi nyo ginagawa ang inyong tungkulin. Hindi nyo inaalagaan ang bayan. Kaya, lalo na kung makikita po natin yung image ng shepherd as leadership, ay ang isang malinaw dyan, yung Psalm 23 at yung Ezekiel chapter 34. Kaya sinasabi ng Panginoon, kamusta na ang inyong pamumuno? Kamusta na ang inyong ginagawa? Kayo ba ay nakatutulong sa bayan? Kayo ba ay nakatutulong sa mga tupa?
lalo na sa panahon ng kanilang pagharap sa mga panganib. Ang dami pong panganib na hinaharap ng mga tupa. Ang daming panganib na hinaharap ng bayan ng Panginoon noong panahon ito ng Panginoong Jesus. Marami na ang pinag-uusig, marami na ang na-marginalize. Pero sa halip na makatulong ang mga leaders noon, lalo na ang mga Pharisees, hindi sila nakakatulong. Kaya dito, sinabi ng Panginoon, ako talaga ang mabuting pastol. Ako nga, indeed, I am the good shepherd. Di ba? Nabanggit ko na po noong mga nakaraan, yung pagbibigay ng pansin dito sa salitang Grego, sa Greek grammar, ito ay for emphasis. I am indeed the good shepherd. Ako talaga ang mabuting pastol at iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Di ba nakakatuwa yun? Isang malaking pagpasalamat natin na nakaranas tayo ng tunay na pagbabago sapagkat ang Panginoong Hesus ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sinabi rin ng ating Panginoong Hesus sa mga sumusunod na talata, ano naman ang kanyang ipinapakita sa talatang 14 hanggang 15. Muli niyang binanggit, I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. Even as the Father knows me, and I know the Father, again, and I lay down my life for the sheep. Bilang mabuting pastol, hindi lang po inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. As good shepherd, alam din at kilala ng Panginoon ang kanyang kawan. Kilala ng mabuting pastol ang mga tupa sa kanyang kawan. Hindi ba ito ay nakita na po natin sa talatang 3 hanggang 4. Makikita natin ang sabi, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he puts forth all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. Anong ibig sabihin nito na alam nila yung tinig? Nabanggit na po natin nung nakaraan ang isang ibig sabihin niyan. May malapit na kaugnayan. Mayroong familiarity between the sheep and the shepherd. Sinabi ng Panginoon Jesus, he calls his own sheep by name and they follow him since they know his voice. Sa mga talatang ito ay pinapakita po sa atin yung intimacy, yung relationship sa pagitan ng pastol at ng kawan. As the good shepherd, Jesus knows his sheep in a very personal and intimate way. Hindi ba ganyan din minsan tayo pag may mga alaga tayo, may mga pets, kahit saan makarating yan, alam natin yan kung sino yan. Hindi ba? May mga alaga tayo. Ako po noon, nag-alaga ako ng mga itik, nag-alaga ako ng mga kung ano-ano, kahit may baboy, binibigyan ko ng pangalan yun. Alam ko yung mga baboy yun, yung mga itik, minsan may mga, alam ko kung ano yung mga yun. Nag-alaga rin po kasi kami ng itik noon sa amin. Di ba? Ganun din. Pag may mga pets tayo, may binibigyan natin ng pangalan. Alam natin kung sino yung mga yun. So we establish relationship, intimacy. So yung knowledge na mayroon ng good shepherd is very personal, very intimate. Di ba mga pets nga natin, itinatabi pa natin sa higaan, kasama pa natin natutulog. Dito ang sinasabi ng talata, bilang mabuting pastol, kilalang kilala ng Panginoon ang kanyang kawan. Alam na alam niya. So dito po, isang napakagandang paalala na wala tayong maililihim sa Panginoon. Panahon ito ng kahinaan, panahon ito ng pagdaramdam, panahon ito ng kagalakan. Alam ito ng Panginoon. At dito ay pinumpaan niya that Jesus as good shepherd. He wants to establish and enjoy an intimate and personal relationship with us. And at the same time, gusto rin ng Panginoon na He wants us to enjoy an intimate and personal relationship with Him.
So, pareho po yun. Gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng malapit na kaugnayan sa atin, at tayo rin naman gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon din ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Napakahalaga po nun. Bakit mahalaga yun? Doon malalaman kung sino yung sinusunod natin kapag malapit tayo sa kaugnayan natin sa ating mga mahal sa buhay. Boses pa lang alam na natin. Dalhin sa malayo, maririnig natin yung boses. Alam natin yan kahit malayo. Sa boses pa lang, kasi meron ng intimacy. Magandang katotohanan po ito sa harap ng mga panganib. Paano tayo makakaiwas sa mga panganib? Halimbawa, nagkakagulo ang maraming mga kawan. Sino yung boses na pinakikinggan natin? Dito, sinasabi sa atin, kahit may panganib, kapag kilala natin yung tinig ng ating pastol, yun ang susundin natin. Makakaiwas tayo sa kaguluhan, makakaiwas tayo sa panganib, at tayo ay patuloy na maaalagaan ng ating pastol. Yun po ang context noon, nung unang panahon, kapag maraming, halimbawa, naligaw sila o kaya naman naglalakad sila, tatawagin sila ng pastol. Kahit sila ay nando sa bandang likuran, kahit sila ay medyo nawawala, maririnig nila yung tinig ng pastol at susunod sila doon. Yun ang isang halimbawa na ipinapakita ng Panginoon sa mga talatang ito. At ito po'y akmang-akma sa mga panahong ito na ating kinakaharap. Maraming panganib, maraming pandemya, maraming mga suliranin, pero isang paalala sa bawat isa sa atin. Kaninong tinig ang ating naririnig at pinakikinggan? Sino ang sinusunod natin? Kung iugnay noon at ngayon, dahil ito nga ay may kinalaman sa pamumuno, ang sinasabi, sino yung nilulook up natin? Kaninong tinig yung sinusunod natin? Nakalulungkot minsan ang mga sinusunod na natin ngayon ay mga iniidolo nating mga pinuno. Politiko man yan, religious leader man yan. Meron tayong mga paborito. Meron tayong mga... No, lahat ng yan, kumbaga, ang Panginoon ang tunay na shepherd, yung mga under shepherd lang yan. At yun nga, kahit sa lumang tipan, ang naging dahilan ng pagbagsak ng bansang Israel ay dahil dun sa mga shepherd na yon, ng mga naging pabaya. Marin ito sa ating panahon ngayon. Merong mga nasa posisyon pero hindi nakakatulong. Di ba? May mga leaders na pag dumating na ang kagipitan, uunahin ng iligtas ang sarili. Pero dito, ang Panginoon, uunahin niya yung kawan at handa siyang ibigay ang kanyang buhay. At yung tinig, diba? Yung tinig niya ay tinitiyak niyang naririnig ng mga tupa upang yung mga tupa marinig siya at makasunod sa kanya. Yun ang sinasabi po rito sa mga talatang ito. They know me. Gaya ng kaugnayan, tingnan po ninyo, medyo may hyperbole dito. Kung paano daw yung malapit na ugnayan ng shepherd at ng sheep. Even as the Father knows me and I know the Father. Parang yun ang naging model, yung relasyon ng ama at ng anak. Mas maganda daw na ganun din ang relasyon ng tupa at ng pastol. Tayo kaya, parang sinasabi, kung si Jesus, kilala niya yung Father, tayo din kaya, kilala kaya talaga natin si Jesus? Nakaugnay talaga kaya tayo kay Jesus? At yun naman ang dahilan ng pagpunta dito ng ating Panginoong Jesus ayon sa John chapter 1, verse 14 hanggang 18. And the Word became a human being and He lived among us, full of grace and truth. And we have seen the glory of the begotten Son of the Father. And then in verse 18, no one has seen God except the begotten Son. He came to make Him known. He came to make the Father known.
And He, sabi po dun sa verse 18, ay nandun siya sa bosom of the Father. Sinasabi ng John chapter 1 verses 1 hanggang 18, yung first chapter, katunayan, ipinapakita nito ang malapit na kaugnayan ng Panginoon bilang salita na naging tao at ng Ama. Nandun siya sa bosom of the Father. Ito'y paanyaya din po sa atin na dapat ay ganun din ang malapit nating kaugnayan sa ating Panginoon. Nag-aanyaya ang Panginoon ng patuloy na pakikipaglapit sa Kanya. Doon po tayo dapat unang nakikipaglapit sa ating Panginoon. Magiging epektibo lamang po ang anumang uri nating paglilingkod kung tayo malapit sa Panginoon. At sa ganun ding paraan, kapag tayo nagsasabing malapit din sa ating Panginoon, dapat nagre-reach out din tayo sa iba. Dito, si Jesus napakalapit sa Panginoon, sa Kanyang Ama. At yun ang naging modelo upang magawa niya ang kanyang dapat nagawain. Sinasabi dito, gaya, even as the Father knows me and I know the Father. I am the good shepherd and I know my own and my own know me, even the Father as the Father knows me. Paanyaya ng malapit na kaugnayan sa ating Panginoon. At kumbaga, dahil malapit na ang kaugnayan ni Jesus sa kanyang Ama, doon naibigay niya ang kanyang sarili. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Kanino po tayo nakikipaglapit? Kanino tayo nakikinig? Kanino tayo nakikipagniig? Dito, sinasabi, sa Panginoon, yung malapit na kaugnayan sa Panginoon. At alam po natin, ang Panginoon may nakakakilala sa atin. Alam niya yung mga hinaing natin. Alam niya yung mga agam-agam natin. Alam niya yung mga panganib na kinakaharap natin. Alam niya yung mga suliraning natin. Alam niya yun. Ang gusto lang niya, lalapit tayo. Ang gusto lang niya, lalo tayong makipaglapit sa Kanya. Nakakatuwa po na sa maraming pagkakataon, ang mabuting pastor, talagang ginagawa niya ay pinakakain niya yung kanyang kawan, inaalagaan niya. Ganung uri ng pag-aalaga ang gustong mangyari ng Panginoon. Kaya lang minsan ayaw natin. Lumalayo tayo. Kaya nga ang sabi, ito isang paanyaya na tayo ay patuloy na makipaglapit sa ating Panginoon. Ngayon, tayo lang ba? Tayo lang ba ang pwedeng magsabi na sabi ng iba, tayo yung tayo lang ba ang tupa ng Panginoon? Exclusive ba yun? May binanggit po ang Panginoon sa talatang 16 na talagang magpapaalala sa atin na mayroong pang ibang tupa na nais ng Panginoon na makasama natin. And this is a natural outcome of the first two realities that we have seen. Ano ang sabi niya? Basahin ang verse 16. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice, and they will become one flock with one shepherd. Isang katotohanan bilang mabuting pastor, alam niya na may mga tupa pa, may tupa siya na wala pa doon sa loob ng kanyang sheep pen. Igagather pa niya ang mga yun. Kaya ito isang paalala din sa atin ng ating tungkulin. Marami pa po mga tao ang nangangailangan ng kalinga ng Panginoon. Marami pang mga tao, lalo na sa ating panahon ngayon, na nangangailangan ng mensahe ng pagmamahal, pagkalinga, ng pangunguna, pamumuno ng ating Panginoon. At kaya sila naliligaw, iba yung kanilang sinusundan. Iba yung tinig na naririnig nila, mga tinig na nagpapahamak sa kanila. At lalo na, bilang mga tupa, meron pang, may tinatawag nga sa ibang talata ng Biblia na mga wolf in sheep's clothing. Na? Kala mo ay tupa, pero asong maninila pala. Aso na nagde-destroy sa kanila. Kaya sa talatang ito, alam niya, sinabi niya,
mayroon pa akong mga tupa na wala pa rito. At katunayan, ang sinasabi dito ng Panginoon, through this, sinasabi niya na His mission extends to more than just the Jews. It includes the Gentiles. So far, nang narito ang ating Panginoong Jesus, nandun lang lagi siya sa loob ng Israel, Galilee at Judea. Although sa chapter 4, nagminister siya dun sa Samaria. At alam naman natin, ang nangyari sa chapter 4, yung pakikipag-usap niya sa babaeng Samaritana. Pero alam niya na despite nandun siya sa loob ng bubble ng Israel, ng Galilea at ng Judea, alam niya na outside this, meron pa siyang tupa na dapat makaranas ng kanyang biyaya. It includes the Gentiles. Nais ng Panginoon na marami pa. Alam niya na marami pa ang mga tupang naliligaw. Alam niya na marami pa at maraming pagkakataon na nung tinitingnan din ng Panginoon, kahit nga sa loob ng Israel, sabi niya, nahabag siya sapagkat ang mga tao ay katulad ng mga tupa na walang pastol. Nandun yung pagmamalasakit niya, nandun yung concern niya. Yun ay sa Israel. At alam niya, ayon sa talatang ito, outside Israel, kailangan din ng mga Gentiles ng pagkalinga ng pastol na ito. Dahil nga po doon, napasama tayo. Tayo naman talaga ay literally ay mga Gentiles. Pero nakabilang tayo doon sa pag-aalaga na yun ng ating Panginoon. Marami pa pong tao, ngayon, kung naranasan din natin na tayo ay sa habag ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon, ay nakabilang tayo sa kanyang bayan, isipin natin, paano na yung iba? Di ba dapat din ay makatulong tayo upang yung mga iba pa na nangangailangan ng mabuting balita, ng pagliligtas ng Panginoon, ng pagkalinga ng Panginoon, ng pagmamahal ng Panginoon, ay maranasan din ito ng iba. Tayo kaya ay nagpapagamit dun sa ganung layunin ng ating Panginoon? Tandaan natin, ang nais ng Panginoon, yung mga nandun pa sa labas, madala niya at marinig din nila yung tinig ng Panginoon. Yung tinig ng tunay na pastol. Tamang-tama po sapagkat ngayong linggong ito sineselebrate ang tawag nating Linggo de Palaspas, ang Palm Sunday. At doon sa Palm Sunday na yun, nagdiwang ang mga tao, pero tinitingnan ng Panginoon, nakikita niya ang mga leaders noon. Kaya nga, doon sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sa ibang mga Gospels, makita natin yung mga puno ng igos, nakita niyang natuyo, nagalit siya. Sabi niya, parang bansang Israel. At doon sa Palm Sunday na yun, nagalit din ang Panginoon sapagkat yung mga leaders hindi inaayos yung temple at hindi inaayos yung kaugnayan ng Diyos at ng tao. Ang mahalaga sa kanila ay ang kanilang sarili. Yun yung uri ng ibang mga pinuno. Na ang halaga ay ang kanilang sarili, ang kanilang posisyon, at hindi pinaglilingkuran ng bayan. Minsan pa nga, ginagamit yung bayan. Kaya dito, sinasabi niya, ako ang tunay na pastol, ako ang tunay na pinuno. Siya yung tunay na pinunong nagmamalasakit at nag-ahandang mag-alay at nag-alay ng kanyang buhay para sa iba. Ito yung uri ng pinuno na haharapin ng mga panganib para lang magkaroon ng malapit na kaugnayan sa kanyang pinamumunuan. At ito yung uri ng pinuno na hindi titigil hanggang hindi yung iba ay mas nagiging malawak ang abot ng kanyang pangangalaga sapagkat nakita niya, sabi niya, meron pang iba na hindi kasama dito na gusto pa niyang isama. At sabi niya, and then after that, they will also hear my voice and they will become one flock, one with one shepherd. Pag-iisahin niya ang mga yun. Kaya dahil doon, handa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa layuning iyon. At yun nga po ang paulit-ulit na sinabi niya. Katunayan, sabi niya, hindi naman yan kinukuha sa akin. Ibinibigay ko ng pusa ang aking buhay.
O minsan iisipin natin ang mahal na araw ay parang pagtatagumpay ng kasamaan, pagtatagumpay ng kasamaan sa Panginoon. Pero ang sabi dito, hindi iyon, ito ay pagbibigay ng Panginoon. Hinayaan ng Panginoon na maganap ang lahat ng iyon para ipakita ang kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa kanyang bayan. Kaya nga sabi niya, I have authority to lay it down. It's my own initiative. And I have authority to take it up again. At yun nga ang mangyayari sa pagkabuhay ng muli ng Panginoon. And this commandment I received from my Father. Yung sinabi po sa talatang 18. Ang lahat ng yan ay nagpapakita po na lahat ng ito ay ginagawa ng Panginoon upang ipakita yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Nagbigay siya ng kanyang buhay at gusto niyang magkaroon ng malapit na kaugnayan sa kanila upang maipadama ang kanyang pangangalaga. At hindi lang yun, nais niya na kahit yung iba pa na wala dito sa loob ng kanyang kawan ay makasama. Magandang tanungin po ito. Naranasan na po ba natin yung biyaya ng pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon? Kamusta na po yung kaugnayan natin sa ating Panginoon bilang ating pastor? Lumalago po ba? Nagkakaroon pa tayo talaga ng personal at malapit na kaugnayan sa ating pastor? At hindi lang yun. Handa ba tayong magpagamit upang mas maranasan pa ng ibang mga tao yung pangangalagang ito ng Panginoon? Napaka-consistent po nito doon talaga sa ng gospel na matapos nating maranasan ang pag-ibig na yun ng Panginoon, ang pangangalaga ng Panginoon, eh maiparanas din natin ito sa iba. Ganun po kaya ang ating nakikita? Ganun po kaya ang damdamin, ugali na nahuhubog nito sa atin? Isipin po natin, ang ating Panginoon ay isang mabuting pastor. Nag-alay siya ng kanyang buhay para sa atin. Nag-aanyaya ng malapit na kaugnayan sa atin. Siya ang dapat nating pakinggan. Siya ang tunay na pinuno na dapat nating lapitan. At siya ang tunay na pinunong nag-aalay ng pagbabago para sa lahat. Gusto niya, kahit yung wala pa dito sa loob, yun ay maabot pa rin ng mensahe ng kanyang pagmamahal. Ganun po kayo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo dun sa napakayamang pagmamahal na ibinigay ng Diyos. Siya bilang mabuting pastor, namatay para sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. At siya, nais niya na tayo ay may malapit na kaugnayan sa Kanya. Siya ang ating pakikinggan, siya ang ating lalapitan. Sabi nga ay dapat ay pamilyar tayo sa kanyang tinig. Yung kanyang tinig, yung kanyang presensya ang dapat na humuhubog sa atin. Hindi yung tinig ng iba. Tinig ng Panginoon. At nang sa ganun, magamit din tayo upang yung ibang mga tao na nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos ay makaranas pa, makapiling sa loob ng kanyang kawan upang lahat ay maging kabilang sa kanyang kawan, iisang kawan sa ilalim ng iisang pastol na tagapangalaga. Siya ang ating Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ikaw ang tunay na pastol. Ikaw ang tunay na pinuno na handang mag-alay ng buhay. In fact, inialay mo ang iyong buhay para sa amin at dahil doon nakaranas kami ng biyaya ng Ebanghelyo. Salamat po sa patuloy mong paanyaya na bilang iyong kawan, kilala mo kami at kilala ka namin. Pamilyar ka sa amin, alam mo ang aming kalagayan. At patuloy mo kaming inaanyayahan na dapat ay nakakarinig sa iyong tinig, nakakakilala sa iyong tinig. At salamat Panginoon dahil sa iyong pagmamalasakit, dahil sa iyong pagmamahal. Kami na dating hindi kabilang sa iyong kawan, ngayon ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Panginoon, gamitin mo rin po nawa kami at kami ay magpagamit sa iyo upang yung iba pang mga tao na nangangailangan
ng mensahe ng mabuting balita ay makaranas nito. Gamitin po kami, aming Panginoon. Saan man kami naroon, lalo na maging sa gitnang ito ng pandemya. Marami pong tao nawawala ng pag-asa, maraming mga tao nangangamba. Marami pong mga tao, Panginoon, ang naghahanap ng kahulugan. Salamat dahil matatagpuan lahat ng ito sa iyo bilang aming mabuting pastor. Maraming pong salamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong pagwawakas, tayo po ay manalangin.
Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sapagkat kahit po sa ganitong pagkakataon at sa ganitong paraan, patuloy pa rin kaming nagtitipon-tipon para purihin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa iyo. Sa gitna ng mga pagkakataong ito, salamat sapagkat ikaw ang aming pastol. Ikaw ang aming tagapagkalinga. Ikaw ang aming tagapangalaga, tagapanguna. Panginoon, salamat po sa iyong pagbibigay ng buhay sa amin. Salamat po sapagkat kilala mo kami at kami, Panginoon, ay patuloy mong inaanyayahang makipaglapit sa iyo. At salamat po sapagkat dahil sa iyong habag, kami, Panginoon, ay naging kabilang sa iyong kawan. At nawa, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pagtatapos sa gawain ito, saan man kami naroon, maipakita po namin na ikaw talaga ang mabuting pastol. Samahan mo po kami at ingatan mo po kami. Tulungan mo po kami na maging daluyan ng iyong pagkalinga para sa iba na nangangailangan ng pagkalinga at kaaliwan sa mga panahong ito ng pandemya. Ang mga may karamdaman, alam namin ikaw ang aming pastol. Hihipuin mo po ang mga karamdaman ito. Kaya igawad mo po, Panginoon, ang iyong pagkalinga sa aming pagtatapos na ito. Mga kapatid, saan man tayo naroon, anuman ang ating gagawin, alagaan tayo ng Panginoon at gabayan niya tayo. Samahan tayo ng Panginoon. Siya ang ating pastol. Tayo ang kanyang kawan. Humayo tayo. Gawin natin ang gawain sa buong linggo para sa ating Panginoon. Sa kanyang kapurihan ngayon at kailanman. Amen. Amen.
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. They say